Ginoo ko, tabagi ako. Manang Windel! Alam mong hindi ka makakatakas sa akin, di ba? Kung ako sa'yo, lalabas ka na kung saan ka nagtatago at harapin ako. Manghingi ka ng tawad. Baka sakaling hindi kita parusahan. Tabang. Dili na ako. Nandito ka lang pala, Mana. Pinapahirapan mo pa ako. Ma'am! Pasayno ako. Mapatawarin mo ako. Ayoko na po. Aalis na ako. Sino may sabi sa'yong may karapatan kang umalis sa pamamahay ko? Akin ka! Pagmamay-ari kita! Ilang taon na po ako nagtatrabaho, ma'am. Babayad na ako sa mga utang na ko. Hindi pera ang gusto kong ibayad mo sa utang mo, Manang! Ano akong maibibigay? Wala akong yaman. Simple lang. Ang isang braso mo at mga daliri sa paa. Ma'am, ayaw. Hindi ko gusto. Parayo. Lumayo. Tabang! Tabang! Magandang araw sa mga listeners ng Sitio Pangil at sa buong team. Ako po si Riza, hindi totoong pangalan. Isang full-time housewife. May 3 akong anak at ang isa ay malapit nang mag-graduate ng college. Ngayong araw gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang masakit na karanasan ko noong naging isa akong alipin ng aking tiyahin. Maaga akong naulila. Namatay sa aksidente ang mga magulang ko kaya nanirahan na ako sa tiyahin ko. Akala ko magiging tulad pa din ng dati ang buhay ko. Pero mali ako. Simula nang manirahan ako sa aking tiyahin, naging impyerno ang buhay ko. Walang araw na hindi ako umiiyak at hindi nakakatanggap ng latigo sa kanya. Noong panahon na yon, nasa 20s na ako pero wala akong lakas para lumayas dahil wala akong mapupuntahan. Tulad nga ng sinabi ko, impyerno ang naging buhay ko sa kamay niya. At mas naging impyerno ito nang ibenta ako ng tiyahin ko. Riza! Ano itong iniwan mong dumi sa lababo? Tia Belen, malinis na po yan ang iwanan ko. Baka po naiwan niya ni Uno nung kumain siya. At talagang dinamay mo pang anak ko sa kairresponsablihan mo? Ang dapat sa'yo, ninungod-ngod sa dumi ng ganito! Ayan! Ayan! Anong pakiramdam, ha? Yan ang nararapat sa'yo dahil hindi mo ginagawa ng maayos ang trabaho mo. Anong akala mo? Pagkatapos mamatay ng mga magulang mo, magiging prinsesa ka dito? Nagkakamali ka! Mas lalo akong nginudngod ni Tia Belen sa lababo. Hindi niya pinakinggan ang mga daing at iyak ko. Nararamdaman ko na ang lasang kalawang kong dugo sa labi pero hindi pa din siya humihinto. Biglang tinawag siya ng anak niya kaya napahinto siya. Oh, yes, baby. You want to play? Wait for me, baby. Pupunta na ako. Magpasalamat ka kay Uno. Dahil kung hindi, bubuhusan pa kita ng kumukulong tubig nang matuto ka! Bakit? Bakit ako nakakaranas ng ganito? Hindi ko naman kasalanan kung bakit na-aksidente sila mama at papa. Ba't niya ako tinatrato ng ganito?
Napatungo ako at hinawakan ang tiyan kong sumasakit dahil simula pa kahapon hindi pa ako kumakain. Napatitig ako sa kanin na nasa lababo. Marumi na ito pero nanaig pa rin ang gutom. Hindi naman nila to kakainin, di ba? Gutom na talaga ako. Risa! Nakalingat lang ako. Nagnanakaw ka na ng pagkain? Tiya, hindi po. Nandito na po sa hugasan ang kinakain ko. Gutom na ako, tita. At akala mo maniniwala ako sa'yo? Nako, mabuti nilang talaga. Lalayas ka na dito. Ipapadala na kita sa Surigao. Po? Anong gagawin ko doon, tiya? Anong gagawin? Eh di itatapo na kita doon. Binenta na kita para naman may makuha akong pera sa'yo. Ilang taon na kaya kitang pinapakain, tapos wala pa din ako nakukuha ni Singkong Duleng. Anong binenta, tiya? Tiya, wag po. Promise po gagawin ko ng lahat ng utos nyo. Hindi na ako matutulog matapos lang ang lahat ng utos nyo. Huwag niyo lang ako ilayo sa inyo, tiya. Walang silbi ang pagmamakaawa mo. Wala ka ng silbi sa bahay ko, kaya kailangan na kitang inispatsa. Tiya, wag po. Wag po, tiya. Sinubukan kong hawakan ng laylayan ng damit niya pero sinampal niya ako. Dahil sa lakas noon, napatingin ako sa gilid. Tumulo ang luha ko ng sunod-sunod. Ramdam ko ang pamamanhid ng pisngi ko dahil sa lakas ng sampal niya. Akala ko isa lang yun pero inulit pa niya. Paulit-ulit niya akong sinampal hanggang makontento siya. Wala akong nagawa kundi impit na dumaing. Laking pasasalamat ko dahil namatay ng mga magulang mo, Riza. Napunta sa akin lahat ng kayamanan nila at naiparamdam ko na din sa'yo kung gaano kita kinamumuhian. Bakit, tiya? Anong kasalanan ko sa inyo? Kasalanan mo? Ang mabuhay sa mundong ito! At ang mga magulang mo naman? Ninakaw nila kung anong dapat sa akin. Wala silang ginawa, kundi ipamukha sa akin na hanggang ngayon, anino lang nila ako. Mabuti ngang patay na sila. Tumingin ulit siya sa akin at hinila ang baba ko. Ramdam ko ang pagbaon ng kuko niya dito. Ngumiti siya. Simulan mo nang sisihin ang mundo. Kawawa ka naman. Sa wakas, nandito nang hinihintay kong tawag. Yes po, madam. Opo, madam. Nakahanda na siya. Oh, aalis na siya ngayon? Okay, walang problema. Yung bayad ko nga pala, madam. Hindi pa buo ang... Ay, oo naman, madam. Makakapaghintay ako? No problem. Sige, bye. Napakawalang hiya mo. Anong sabi mo? Napakademonyo mo. Kinamumuhayan kita. Isinusumpa kita. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo! Halika dito! Nakita kong kinuha niya ang latigong palagi niyang ginagamit para parusahan ako. Wala akong ginawa. Nanatili akong nakaupo doon at nakatingin ng matalim sa kanya. Mas lalo siyang nagalit sa paraan ng pagtitig ko kaya buong lakas niya akong nilatigo. Ramdam ko ang hapdi ng latigo at ang pagkatuklap ng balat ko pero wala akong pake.
ang modo! Madaling dalaga! Sa lupa ka lang nababagay, tandaan mo, habang buhay kang magiging katulong! Tingnan lang natin kung makatagal ka sa pinagbentan ko sa'yo! Alam mo bang di silang nagpapalit ng katulong? At lahat ng katulong nila nawawala! Excited na akong mabalitaan kang nawawala. Hayop ka! Hayop! Anong sabi mo? Sino yan? Sino yan? Dito ba nakatira si Risa? Ako ang susundo sa kanya. Nandito na? Napakabilis mo naman. Tinago ulit ni Tia ang latigo saka nagmamadaling pumunta sa pintuan. Bumungad sa kanyang matandang lalaki. Nakasuot ito ng shades at makikita sa mukha ang otoridad. Akala ko sinabi mong nakahanda na siya. Nandito ng pamangkin ko. Nag-aayos lang. Akala ko sinabi mong nakahanda na siya. Ay, oo. Risa! Lumapit ka nga dito. Nang hihina man ang katawan ko, pinilit kong tumayo at lumapit sa kanila. Dahil sa lakas ng pagkakalatigo sa akin ni Tita, may bakas ng dugo ang katawan ko. Tumingin ako sa matanda na parang nanghihingi ako ng tulong, pero tinignan lang niya ako. Ito ang perang kulang. Halika na, Iya. Maraming salamat po. Risa, sumama ka na sa kanya. Napakaraming pera. Mayaman na ulit ako. Nakahanda ng sasakyan natin. Wala ka nang isipin pa. Opo. Manong, nagmamakaawa ako. Tulungan niyo ako. Ayokong pumunta sa lugar kung saan niyo ako dadalhin. Binenta ka na kay Madam. Hindi mo ba alam na hindi ka na makakaalis kung hindi niya sinasabi? Pero hindi po ako pumayag. Kung ako sa'yo, sumakay ka na lang sa kotse, Iha. Wala akong panahon sa drama. Nanindig ang balahibo ko nang marinig ko ang puno ng otoridad niyang boses. Napatungo ako at mahigpit na humawak sa laylayan ng damit ko. Lumingon ulit ako kay Tia Belen at nakita kong tumatawa pa din siya habang hawak-hawak ang maraming pera. Diyos na lang ang bahala sa inyo. May dadig ka ditong pamalit. Puno ng mansang suot mo. Maraming salamat po. Sabihin mo sa akin kung tapos ka na. Opo. Ano po pangalan niyo? Hindi mo na kailangan malaman. Tapos ka na? Opo. Tumingin siya sa akin gamit ang front mirror bago may iniabot sa aking bottled water. Kunot noo kong tinignan ang ibinigay niya. Ano to? Inumin mo. Bakit po? Huwag ka nang maraming tanong. Napahawak ako sa dibdib ko dahil sa lakas ng sigaw niya. Nanginginig ang kamay kong inabot yon at ininom ang tubig. Nakakailang lunok pa lang ako, bigla kong naramdaman na parang nahihilo ako. Aabutin ko na sana ang balikat ng matanda para manghingi ng tulong nang tuluyan akong mawalan ng malay. Nagising ako nang may maramdaman akong tapik sa balikat ko. Lumabas ka na. Nandito na tayo. Bakit? Ang sakit ng ulo ko.
Ang dami mo namang tanong. Lumabas ka na. Opo, sorry po. Huwag ka na magtitingin. Pumasok ka na. Sasalubungin ka ni Ma'am Islo. Sige po. Palagi mong tatandaan, nakatulong ka lang. Huwag kang gagawa ng ikapapahamak mo lang din. Tumalikod siya sa akin at sumakay sa kotse. Napalunok ako, alam kong wala akong lakas. Ang paligid ay pinapalibutan ng malalaking puno at parang malayo kami sa bayan. Napatingin ako sa malaking bahay. Dahan-dahan akong pumasok. Napakalaking bahay. Kaya pala kaya niyang bumili ng tao. Marami din siyang katulong pero bakit parang may kakaiba? Ang tatamlay nila at totoo bang sinabi ni Tia? Iha, Madam, sorry po. Hindi ko alam nandito na pala kayo sa harapan ko. walang problema, Iha. Ikaw ba si Risa? Opo. Magandang hapon po, Madam. Islo, tawagin mo akong Madam Islo. Opo, Madam Islo. Pumasok ka. Kumain ka na ba? Hindi pa po eh. Kahapon pa po ako hindi kumakain. Nako, kung kaya naman pala napakapayat mo. Manang Yolanda, ipaghanda mo kami ng pagkain. May 5 minuto ka para gawin ang utos ko. Nakita kong agad na tumakbo ang isa sa mga katulong niya papasok ng kusina. Hinawakan ako sa braso ni Madam Islo kaya medyo nagulat ako. Tumingala ako sa kanya at nakita siyang nakangiting nakatitig sa akin. Yung paraan ng pagtitig niya sa akin ay mas nakadagdag ng kilabot sa kalamnan ko. Napakaganda mong dilag, Risa. Kahit napakadami mong sugat sa katawan. Maraming salamat po. Ilang taon ka na ba? 23 years old na po. Ang bata mo pa. Nandito na palang pagkain natin. Maraming salamat, Manang Yolanda. Napatingin ako sa pagkain na inihanda ni Manang Yolanda. Napansin kong parang may dugo pa ang karning niluto niya. May problema ba, Iha? Wala po. Napansin ko may dugo pa itong karne. Dugo? Mas masarap kainin yan kahit may dugo pa. Tikman mo, Iha. Sige po. Maraming salamat po, Madam Islo. Kumusta? Nagustuhan mo ba? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nalasahan ko ang bulok na lasa ng karne. Napatingin ako kay Madam Islo at nagulat nang nakatingin ito sa akin ng masama. Pinilit kong lunukin ang karne. Sorry po, ma'am. Hindi lang po ako sanay sa ganitong pagkain. Napansin ko nga. Masasanay ka din dyan. Opo, madam. Mawalang galang po, pero anong klase po itong karne? Medyo kakaiba po ang texture eh. Karne ng tao. Po? Tigilan mo ng maraming tanong. Kumain ka na. May pupuntahan lang ako. Opo, madam. Maraming salamat po sa pagkain. Hindi ko alam kung kaya kong kainin to, pero wala akong choice. Gutom na ako. Sa kaliwa ko may nakita akong may isang lalaki na nakatingin sa akin.
Ang mga mata nito'y maiitim na parabang matagal nang hindi natutulog. Ngumiti ako. Manong, ako po si Risa. Gusto mo bang kumain? Tagalog. Taga Maynila ka? Opo, Manong. Kayo po? Taga dito lang din. Lahat kami dito Bisaya. Pero alam ko din magtagalog dahil taga Maynila ang asawa ko. Talaga po? Ako po si Risa. Kumain na kayo? Ako si Edwin. Ayos lang ako. Eto. May kamote akong naitago dito. Alam kong hindi ka sanay kumain ng hilaw na karne. Hello po. Kaya pala, bakit hilaw ang pinapakain ni Madam? Itigil mo ang kakatanong. Kunin mo na lang to at huwag mong ipapakita kay Madam. Bago pa ako makapagpasalamat, umalis na siya. Tinignan ko ang kamoteng ibinigay niya. Mabilis kong kinain ito. Napapikit ako sa sarap at parang ito pa lang ang maayos na nakain ko. Mukhang tulad ng tiyahin ko, hindi din tinatrato ng tama ang mga empleyado dito. Diyos ko, tulungan mo ako. Tapos ka na bang kumain? Madam Islo, nandiyan na po pala kayo. Opo, tapos na po akong kumain. Hindi mo inubos ang pagkain mo. Busog na po ako, mami. Ganun ba? Manang Yolanda? Nanginginig na lumapit si Manang Yolanda at tumingin sa amin. Hindi nagustuhan ng bagong kasambahayang luto mo. Anong magandang gawin dyan? Hindi siya sumagot. Lumuhod na lang siya at ngumanga. Nanlaki ang mata ko sa nakita. Kinuha ni Madam Islo ang pagkain at walang awang ibinuhos ito sa bibig ni Manang Yolanda. Kahit puno ng bibig niya, hindi pa din tumitigil sa pagbuhos ng pagkain si Madam Islo. Naaawa kong lumapit sa kanila. Madam Islo, kasalanan ko po. Patawarin niyo ako dahil hindi ko naubos yung pagkain. Talaga? Ikaw ang may kasalanan? Pwes, gusto mo bang ikaw ang kumain ng mga natapo na karne sa sahig? Po, Hindi mo ba narinig? narinig po, madam. Tumingin ako sa karne na nasa sahig. Naiiyak akong lumuhod at kinain ang mga karne. No! Eat it with your mouth! Opo, madam. Lumapit ako sa karne at isa-isa yung kinain. Nalasahan ko ang dumi ng sahig at ang nabubulok na laman ng karne. Uupo na sana ako nang mapausamod ako sa sahig dahil sa paang umapak sa ulo ko. Madam Islo. Dapat mo nang malaman ang batas ng bahay ko. Una, huwag kang gigitna sa lahat ng ginagawa ko. Wala kang karapatan. Pangalawa, ayoko ng tanong. At pangatlo, ako lang ang may karapatan sa katawan mo. Naiintindihan mo? Opo, madam. Patawarin niyo ako. Sorry po. Mabuti naman. Tumayo ka. Pati ikaw, Manang Yolanda. Maglinis ka ng CR, Manang Yolanda. At ikaw naman, Risa, linisin mo ang kwartong yan.
Opo, masusunod, madam. Tumango siya at iniwan kami doon. Sunod-sunod na pumatak ang aking mga luha. Napatingin ako kay Manang Yolanda na natiling nakatingin sa sahig. Manang Yolanda, hindi ko na po kaya dito. Ayoko na maging kasambahay at paulit-ulit maltratuhin. Iniangat ni Manang Yolanda ang tingin niya. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan lang niyang hinawakan ang kamay ko kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Ayoko na po. Tulungan niyo ako. Umiling lang siya at niyakap ako. Dinama ko ang yakap niya na parabang siya si Mama. Hindi nagtagal kumalas siya sa pagkakayakap at sinenyasan ako na maglinis na. Tumango ako at pumunta sa kwarto. Pagkabukas ko ng pinto agad na bumungad sa akin ang masangsang na amoy. Anong amoy ito? Bakit para maraming patay na dagang nandito? Ah, ano tong mga itim-itim na dumikit sa dingding? Teka, dugo ba ito? Dugong natuyo? Ano ginawa dito ni Madam Islo? Bakit napakaraming dugong nakakalat? Isang bungo ng tao! Anong problema, Risa? Madam, sorry po. Nagulat ako sa pagdating niyo. Narinig kong sumigaw ka, kaya pinuntahan kita. Nanginginig akong tumingin sa kanya. Ang boses niya ay malumanay pero puno pa din ng otoridad. Hindi mo ba alam na ayaw ko sa maingay? Sorry po, madam. Hindi ko na po uulitin. Ayoko sa maingay! Aray ko. Pinilit kong hindi sumigaw habang ang kuko niya'y bumabaon sa braso ko. Napapikit ako dahil parang nababali na ang buto ko sa braso. Maglilinis ka sa kwartong ito, Risa. Alin sa utos ko ang hindi klaro? Klaro po, madam. Sorry po. Hindi na po maulit. Aray ko. Huwag mo kong punuin, Risa, ha? Dahil hindi mo magugustuhan kung magalit ako! Opo, sorry po. Sorry po. Binitawan na niya ako. Nanghihina akong napaupo. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang pero nakita kong biglang naging pula ang kanyang mga mata. Anong klase nila lang ang amo namin? Gusto ko na lang mamatay. Hindi ko na kaya. Wala na bang pag-asa para sa akin? Ganito na lang ba talaga ang buhay ko? Napatitig ako sa braso kong may sugat na at pasa. Napakagatlabi na lang ako at ipinagpatuloy ang paglilinis sa bahay. Napatitig ako sa 3 bungo na nasa sahig. Hindi. Hindi ako papayag na ganito lang ang hantungan ko.
Kung mamamatay na lang din ako dito, dapat alam kong lumaban ako. Oras na para kumain. Umalis si Madam. Talaga po. Alam ko ang nasa isip mo, Iha. Hindi ka makakatakas sa bahay na to. Po, pero wala siya dito. Magandang tiyempo para umalis. Sa tingin mo, kung alam kong posible yan, bakit nandirito pa rin ako? Natameme ako. Napabuntong hiningalag siya at tumalikod. Napahawak naman ako sa bibig ko nang mapansin ko ang napakalaking sugat sa kanyang binti. Kung ayaw mong magutom, sumunod ka sa akin. Anong nangyari sa kanya? Manong! Manong, may sugat ka sa binti. Alam ko. Hindi mo ba gagamutin? Maraming tugong nawawala sa katawan mo, Manong. Kung gagawin ko yan, wala na akong pabukas. Nakita tayo ni Madam Islo kanina. At ito ang naging parusa ko. Yan ang parusa niya sa'yo? Dahil saan? Sa pagbigay ng pagkain sa akin? Hindi makatao, Manong. Hindi tao ang amo natin. Anong ibig niyo sabihin? Kung ako sa'yo, sumunod ka na lang kay Madam. Lahat ng sasabihin at ipapagawa niya kung ayaw mong mapahabak. Eto ang pagkain. Nakakakain lang tayo ng maayos kapag wala si Madam, kaya magmadali ka. Opo. Marami pala tayong trabahante. Mas madami kaysa sa nakikita mo ngayon. Marami nang namatay. Namatay? Totoo palang sinabi ni Tia. Bakit ka nga pala nandito, Iha? Ang bata mo pa. Binenta ko ng tiyahin ko. Napakasama niyang tao. May galit sa'yo ang tiyahin mo, no? Dahil pinadala ka niya dito. O kailangan niyo ng pera. Dahil sa galit, Manong, hindi ko alam kung anong ginawa ko sa kanya o ng mga magulang ko. Nasa na ba sila? Yung magulang mo? Namatay dahil sa aksidente. Pagkatapos ng insidenteng yon, walang araw na hindi ko nararanasan ng impyerno. Sinabi ko sa'yong wala nang pag-asang makalabas dito, di ba? Pero may darating na sakuna. Base sa nakikita ko sa mga galaw ng hayop at ang ihip ng hangin, malakas ang bagyong darating. Pwede tayong tumakas sa mga oras na yun. Madidistract si Madam. Totoo po ba? Basta mananatili itong sekreto, Iha. Alam kong wala na akong pag-asa pero ayokong mabulok ka din dito. Naranasan ko na lahat ng brutal na parusa ni Madam at ayaw kong pati ikaw maramdaman mo. Bakit niya po ito ginagawa? Naalala ko sa iyo ang anak ko. Kaya ako pumunta dito para iligtas ang anak kong may kanser. Binenta ko ang katawan ko para panggamot niya. Naawa ko sa sinabi ni Manong Edwin. Nakikita ko sa mga mata niya ang lungkot. Tumango ako at hinawakan ang kamay niya. Hindi ako papayag na hindi ka kasama, Manong. Sasama ka sa akin. Maraming salamat, Iha. Ngayon lang ako nakangiti ulit ng ganito. Magtutulungan tayong lahat, Manong. Walang maiiwan. Parating na si Madam. Linisin ang buong kalat. Opo. Nagkagulo ang paligid. Lahat naglilinis ng kanya-kanyang pinagkainan. Nang bumukas ang pintuan, tumakbo kaming lahat sa kung saan kami niya nakitang naglilinis. Kailangan ko ng patience. Kapag dumating ang bagyo, makakaalis na din ako dito. Teka,
May naririnig akong iyak mula sa kwartong to. Anong mayroon? May tao ba dyan? Okay ka lang po ba? May tao nga. Pero ang sangsang ng amoy ng kwarto. Ma'am, bubuksan Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Risa? Madam Islo, may naririnig lang po akong iyak sa kwarto. Akala ko po kailangan niya ng tulong. At sino ka para magbigay ng tulong? Po. Madam! Madam, sorry po. Hindi ko po sinasadya pumunta dito. Madam, tama na po. Aray ko. Nagmamakawa ako, madam. Hindi siya nakinig. Sinampal niya ako ng paulit-ulit hanggang sa dumugo ang labi ko. Nahihilaw akong tumingin sa kanya, nagmamakaawa. Hindi ko na halos maramdaman ang pisngi ko sa lakas ng mga sampal niya. I don't like nosy person. Masyado mong pinapakulo ang dugo ko! Madam, sorry po. Hindi na po mauulit. Patawarin niyo. Sorry? Halika dito! Ganito ka dapat manghingi ng tawad! Ganito! Hinila niya ako sa buhok, kinaladkad niya ako papunta sa isang kwarto. Nakita kong ang kanyang mga matay naging pula ulit, ang mga kuko niya ay naging matatalas. Ibinalibag niya ako papasok sa isang kwarto. Baguhan ka pa lang dito. Kaya hindi ka pa natututo, ano? Madam, hindi na po mauulit. Tama na po. Ganyan nga. Magmakaawa ka! Lakasan mo pa! Subukan mo ulit pumunta sa kwartong yon! Hindi lang ito ang gagawin ko sa'yo! Panginoon ko. Hindi ko na mapigilan ang iyak ko. Umiiyak kong niyakap ang sarili ko dahil sa sobrang sakit ng katawan ko na kahit ang paghinga ay nagdudulot ng kirot. Napayukom ako. Aalis ako dito. Hindi ako papayag na manirahan at mamatay sa bahay na ito. Dahil sa sobrang pagod, nakatulog akong yakap-yakap ang sarili ko. Kinabukasan, narinig kong bumukas ang pintuan kaya agad akong nagising. Nanginginig ang katawan ko nang makitang si Madam Islo ang pumasok. Nakangiti siya, para bang walang nangyari kagabi. Kumain ka na, iha. Alam kong nagugutom ka. Napatingin ako sa hinanda niyang pagkain, isang karne na may marami ng uod. Gusto kong maduwal pero ayokong gulpihin niya uli ako. Maraming salamat, Madam Islo. Walang anuman. Kumain ka na. Lumunok ako kasabay ng pagsubo ko sa karne. Ang pait, mabaho at nakakaduhal ang lasa pero pinilit kong lunukin ang lahat ng iyon. Ramdam ko din ang paggalaw ng uod sa bibig ko pero ipinakita kong nasasarapan ako. Masarap po, Madam. Maraming salamat po. Mabuti naman. Sige, iha. Mamaya pumunta ka sa kusina. Doon ka maglinis, ha? Opo, Madam. Ganyan nga. Maging masunurin ka
tulad ng isang tuta. Hinawakan niya ang pisngi ko at hinalikan yun. Pagkatapos tumayo na siya at umalis, doon ako napahugot ng malalim na hininga. Anong klaseng karne yung kinakain ko? Ang sabi ni Manong Edwin, hindi tao si Madam Islo. Posible bang Napahawak ako sa dibdib ko sa lakas ng kabog noon. Ayoko pa sanang lumabas pero ayokong pumunta ulit sa kwarto. Si Madam. Madam, anong ginagawa niya? Nanlaki ang mga mata ko nang may makitang isang pitsel ng pulang likido. Napahawak ako sa bibig ko nang makitang may isang parte ng paa ng tao na nakalagay sa garapon. Masaya niyang nilagay yun sa freezer. Aswang! Nandyan ka na pala, Riza. Madam, oo po, kararating ko lang po. Alam ko. Maglinis ka na dito. Aalis muna ako. Siguraduhin mong malinis, ha? Opo, madam. Masusunod po. Umalis na siya. Nanginginig ang katawan kong tumingin sa mga sariwang dugong nasa sahig. Hindi ako makapaniwala na totoo ang nakita ko. Lumapit ako sa ref at binuksan yun. Mga tao! Mga parte ng katawan ng tao! Ngayon, nakita mo na ang totoong anyo ni Madam. Isa siyang aswang, Manong. Aswang ang amo natin. Alam na ng lahat. At ito ang dahilan kung bakit hindi namin kayang umalis dito. Manong, natatakot ako. Kahapon may narinig ako matandang umiiyak sa isang kwarto. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya pero natatakot ako. Paano kung katawan niya yan? Alam ko. Pero ngayon, wala tayong magagawa. Diyos ko. Hindi ko alam kung ilang araw na lang din ang natitira ko. Kaya pwede bang maghingi ng pabor sa'yo? Ang sugat niyo sa binti, nagnanana na. Manong, kailangan na yan gamutin. Hindi pwede, Mas lalo lang akong pag-iinitan ni Madam. Pwede ba, ipangako mong kapag nakalabas ka dito, bibisitahin mo ang anak ko. Ang pangalan niya ay Cristel Gorda. Nasa ospital siya sa labas ng gubat na to. Makakalabas tayo dito pareho, Manong. Ayokong magako pero gusto kong mahawakan ng anak ko sa huling sandali. Manong. Niyakap ko siya. Ramdam ko ang higpit ng yakap niya sa akin at ang lakas ng tibok ng puso niya. Humiwalay siya sa akin at tinapik ako sa braso. Alam kong makakatakas ka dito, Huwag mo kalimutan yung sinabi ko sa'yo. Opo, Manong. Pangako. Masaya na ako, Maraming salamat sa'yo. Sige, pupunta na ako doon at maglilinis. Ikaw din. Opo. Paika-ika siyang umalis. Nakita kong sobrang itim na ng kanyang sugat sa binti at halatang puno na ng impeksyon. Napayukom ako dahil sa galit. Alam kong wala akong magagawa sa ngayon pero hindi ibig sabihin na hindi ako kikilos.
Yung ungol na narinig ko kahapon, parang nangihingi siya ng tulong. Kailangan ko siyang tulungan. Mabuti't umalis si Madam. Kailangan hindi ako mahuli ni Madam. Baka kung anong gawin niya sa akin. Ayaw! Ay, sorry po. Nagulat ako sa inyo, Manong. Ayaw pa ganito dito. Po, hindi ko kayo maintindihan eh. Lahat pala sila dito, Bisaya. Maliban kay Manong Edwin. Huwag punta sa kwarto. Delikado, nakakatakot. Kahit na hindi ko siya masyadong maintindihan, alam kong sinasabi niyang huwag akong pumunta doon dahil delikado. Napabuntong hininga ako at magtatanong sana nang umalis siya at pumunta sa labas. Teka, Manong! Manong, bakit hindi pwede pumunta doon? Anong meron sa kwarto niyon? Lawas. Patay. Patay? Mag-upa ka din eh. Sumunod ka kan, Madam. Hindi ko kayo maintindihan, tatay eh. Matagal na ako dito. Ganhi, Madam. O sana aswang. Walang nakakatakas sa amin. Kailangan siyang sundin. Kay kundire, mamamatay ka. Tatay, kung totoo siyang aswang, pwede tayo magtulong-tulong. Aalis tayo dito, tatay. Sandali siyang napahinto bago pinagpatuloy ang ginagawa niyang pangunguha ng peste sa halaman. Imposible. Wara paraan. Basta, huwag kang pumunta sa kwarto na ito. Tatay, alam ko ang risk kung wala tayong gagawin. Toro! Tapos ka na bang manguha ng peste sa mga bulaklak? Madam, opo, tapos sa... Talaga? Tapos ako. Halika. May iuutos ulit ako sa'yo. Opo, Madam. Tabang. Tabang. At ikaw, Riza, kung tapos ka na, pumunta ka na sa kwarto mo. Mukhang hindi magandang panahon. Tabangi ako. Tabangi ako. Bakit ang tagal mo, Toro? Halika na! Wala akong nagawa noong hilain ni Islo si tatay papasok. Napatingin ako sa langit. Nagsimulang dumilim ang paligid at ang hangin ay lumalakas na. Mukhang ito na ang oras. Napahinto ako nang marinig ko ang balita sa radyo. Doon ko nalaman na ang pangalan ng bagyo ay Odette at isa na itong super typhoon. Narinig ko ding posibleng sa amin unang tatama ang mata ng bagyo. Napatingin ako sa labas, mas lalong dumidilim ang paligid na parabang gabi na. Ngayong hapon tatama ang bagyo. Nasaan na si tatay at si Manong Edwin? Manong Edwin? Manang Yolanda? Paano kung nasa kwarto sila? Kailangan ko silang tulungan. Naputulan na ng kuryente. Nangangapa akong naglakad papunta sa kwarto. May nakita akong isang silid na may pulang ilaw. Lumakas ang tibok ng puso ko nang makutuban na ito ang kwartong yun. Dahan-dahan akong naglakad papunta doon. May nakita akong maliit na butas. Buong tapang akong sumilip at halos mapasigaw ako nang makitang may 4 na taong nasa loob. Ang dalawa ay patay na, ang mga parte ng katawan ay putol na at ang dalawa ay sina Manong Edwin at si Tatay Toro. Pareho silang putol na ang mga kanang kamay. Riza! Hindi ba sinabi kong pumunta ka sa kwarto mo? Madam Islo. Hindi muna ako lumingon.
Ramdam ko ang tensyon sa likod ko. Halos maihina ako sa sobrang takot. Mas lumakas ang hangin. Hindi ka ba talaga matututo? Dahan-dahan akong lumingon at labis akong nagulat nang makitang pula ang kanyang mga mata. Matatalas ang kanyang ngipin at kuko at puno ng dugo ang kanyang katawan. Madam! Aray! Tatakbo sana ako nang mahawakan niya ang buhok ko. Hinila niya ulit ako papasok sa kwarto at hinihambalos ang katawan ko sa isang cabinet. Napahiyaw ako sa sakit at napahawak sa likod ko. At akala mo, makakatakas ka sa akin? Madam, nagmamakaawa ako. Pakawalan mo na kami. Anong pakawalan? Walang nakakaalis ng pamamahay ko ng buhay! Madam, sorry. Hindi na po maulit. Lumapit siya sa akin at akala ko kakainin na niya ako. Nanginginig akong umatras. Bigla niyang kinuha ang dalawang kamay ko at inilagay sa may pintuan ng cabinet. Madam, anong gagawin niyo? Hindi ka natututo! Madam, tama na po. Hindi ako titigil hanggat hindi ka sumusunod! Tama na po. Hindi na mauulit. Tama na po. Sige! Sumigaw ka pa! Sigaw! Alam mo na kung anong sulit kong gagawin, Risa! Gagawin mong unang ang mga daliri mo kung gagawa ka pa ng kinaangayawan ko! Matulog ka na. Nagugutom na ako. Kailangan ko na umalis dito. Ito ang tamang oras sa sinasabi ni Manong Edwin. Kailangan ko tumakas. Hindi ko man maramdaman ang kamay kong puno na ng dugo, gumapang ako papunta sa pintuan at dahan-dahang binuksan yon. Tumingin ako sa kwarto kung saan naandoon sina Manong Edwin. Ano pwede ko magamit dito sa kusina? Hinawakan ko ang bibig ko, pinipigilang mapasigaw. Nakita ko kung paano niya kainin ng buo ang mga lamang loob na dala niya. Tumingin siya sa paligid at nang may marinig siyang kaluskos, agad na pumunta papunta doon. May tao! Isang tanod! Magandang gabi. May narinig akong sigaw. Okay lang ba kayo dyan? Gusto niyo bang mag-evacuate? Lumalakas ang hangin at ulan. Kuya, tulong! Kailangan ko po ng tulong! Ayos ka lang ba? Bakit puno ng dugo ang kamay mo? Anong nangyari? May aswang! Risa! Sino itong bisita natin? Madam Islo, Magandang gabi po. Ako po si Ruro, isang tanod. May bagyo po ngayon. May narinig akong sigaw sa loob ng bahay ninyo. May nangangailangan ba ng tulong? Ayos lang ang lahat! Di ba, Risa? Pwede po ba muna ako makituloy? Mukhang lumalakas ang ulan eh. Walang problema. Maraming salamat. Ma'am, bakit puno ng dugo ang damit ninyo?
Naguguluhang tumingin siya kay Madam Islo saka sa akin na naiiyak na. Dahan-dahan niyang kinuha ang taser na dala niya. Ma'am, kailangan ninyong lumayo sa dalaga. Kuya, tulong po! Isa siyang aswang! Nanlaki ang mga mata ko nang tumalsik sa mukha ko ang dugo mula sa tanod. Ang matatalas na kamay ni Madam Islo ay nasa kanyang leeg. Hindi pa siya nakontento, dahan-dahan niyang pinaghiwalay ang ulo ng tanod na parabang isa yung papel. Hindi ka makakatakas sa akin, Riza! Pagkatapos ko dito, ikaw naman! Panginoon ko! Tulungan niyo ako! Pumunta ako sa kusina. Naghanap ako ng pwedeng gamitin. May nakita akong isang itak at agad na hinawakan yun. May narinig akong iyak. May tao ba dito? Ate, tulungan niyo po ako. Tumingin ako sa ilalim ng lababo at nakita ko ang isang batang halos kaedad ko. Nagtatago, takot at nanginginig. Ayoko na dito. Pinatay ng aswang yung mama ko. Pinatay niya. Shh. Tatakas tayo. Ako si Risa. Tutulungan kitang umalis. Ikaw si Risa? Ang taga Manila na sinasabi ni Mama? Ako si Diana. Anak ni Mama Yolanda. Nanay Yolanda? Ang matandang kumain ng tila kong pagkain noon? Opo. Ang sabi niya, ikaw ang pag-asa ko. Tulad mo, galing ako sa Manila. Napunta lang ako dito dahil hinahanap ko si Mama. Matagal na akong itinatago ni Mama sa bahay na to. Nagtatago ka lang? Paano ka nakapasok? May alam kang labasan? Opo, meron. Inihanda ko ang daan na yon para sa amin ni Mama. Pero, pinatay siya kanina. Naiiyak kong niyakap si Diana. Ramdam ko ang galit na namumuo sa puso ko. Makakaalis tayo ngayon, Diana. Alam ko mahirap iwanan ng mama mo dito. Pero siguradong gusto niyo makaalis ka rin dito ng buhay. Opo, ate. Tutulong ako. Ituturo ko sa iyong daan, ate. Nasisira na ng malakas na hangin ang bahay na to. Kailangan na nating umalis. Saan tayo dadaan? Dito. Kailangan nating lumusong sa baha, ate. Sige, halika. Riza! Nandito na si Madam Islo. Kailangan natin magmadali. Mag-ingat ka, ate. Masyadong malakas ang agos ng tubig. Tumango at mahigpit na kumapit kay Diana. Ramdam ko ang bigat ng katawan ko pero hindi ko ito ininda. Tumingin ako sa likod at nakita kong tumatalon sa mga kahoy na lumutang si Madam Islo. Diana! Yumuko ka! Pero huli na ang lahat. Nahawakan ni Madam Islo si Diana sa braso. Bitiwan mo ako! Ate Risa, tulungan mo ako! Bitawan mo siya! Dalian mo, Diana! Gamit ang itak na dala ko, tinaga ko ang kamay niyang nakahawak kay Diana. Dahil doon nabitawan niya si Diana at kinuha namin ang pagkakataon na yun para tumakas. Ayoko
Doon! May nakikita ko bahay! Doon tayo magtago! Tumakbo kami papunta sa bahay na nakita namin. Pagkadating namin doon, nakita kong ang tubig ay unti-unting tumataas. Pumasok kami sa loob at agad na sinarado ang pinto. Anong ginagawa niyo dito? Pasensya na po, pero kailangan namin ng tulong. May aswang na humahabol sa amin. Aswang! Opo! Pinatay niya lahat ng katulong at tumatakas kami sa kanya. Tumatakas ka kay Manabisno. Kinilabutan ako nang banggitin niya ang pangalan ni Madam na parabang alam niya na kung sino ang tinutukoy ko. Dahil madilim, hindi namin makita ang lalaking kausap namin. Mahigpit akong napahawak sa itak na dala ko. Opo! Isa siyang aswang! O sige, magsiupo muna kayo. Hindi na po. Okay lang kami dito. Ate Risa, kalaban din ba siya? Hindi ko alam, Diana. Pero kailangan natin maging maingat. Kapag sinabi ko magtago ka, magtago ka. Ayaw ninyo ng kabutihang loob ko? Gusto ninyo ng das? Takbo, Diana! Tinulak ko papalayo sa akin si Diana at hinarap ang pagsugod ng lalaki. Napahiga ako dahil sa lakas niya at nabitawan ko ang itak. Tumapat ang mukha niya sa maliit na ilaw at nakita kong siya ang lalaking nagdala sa akin sa bahay ni Madam Islo. Kanang kamay ka pala ni Madam. Hindi lang kanang kamay. Isang aswang din. Bitawan mo si Ate Risa! Gamit ang itak, tinaga ni Diana ang braso ni Ugto kaya napahiyaw siya. Nawala ang higpit ng hawak sa akin ni Lolo Ugto kaya tinulak ko siya at lumapit kay Diana. Maraming salamat sa pagligtas sa akin. Hindi kita iiwan, ate. Lalabanan natin sila ng magkasama. Humanda kayo sa akin! Sumugod siya sa amin. Nagkatinginan kami ni Diana at tumakbo sa magkabilang daan. Una kong sinundan si Ugto. May nakita akong maliit na vase at ibinato ito sa kanya. Napahiyaw ulit siya at napapikit. Hindi ko sinayang ang pagkakataong yun para hiwain ang weak spot ng katawan niya. Ang likod ng kanyang tuhod. Napaluhod siya. Diana! Gawin mo na! Dala ang isang matulis na kahoy, mabilis na tinusok ni Diana ang leeg ng aswang. Napahinto siya sa pagsigaw at dahan-dahan na tumingin sa amin habang sumisirit ang itim na dugo sa kanyang leeg. Paano ninyo? Paano? Dahil nagtutulungan kami, tanga. At hindi pa ako tapos. Mahigpit kong hinawakan ng itak at paulit-ulit siyang pinagtataga hanggang humiwalay ang kanyang ulo sa katawan. Para yan sa lahat ng ginawa niyo sa mga inosenteng tao. Ate, patay na siya. Napakawalang hiya nila. Napakawalang hiya! Nandito na si Madam Islo. Kailangan na natin kumilos. Magtago ka, Diana. Ano? Hindi kita hayaang harapin ang aswang na yun na mag-isa. Wala na tayong oras. Wala na tayong matatakbuhan. Ang tanging paraan ay ang harapin ko siya. Pero, hindi mo kailangan siyang labanang mag-isa. Kung sakali may mangyari sa akin, huwag na huwag kang lalabas. Tumakas ka. Ate, ayoko. Sige na, magtago ka na!
Tinulak ko siya. Nakikita ko sa mga mata niya ang pag-aalala at pagtutol sa plano ko. Ito lang ang natatanging paraan. Hindi ko hahayaang makalabas ka dito ng buhay. Islo! Riza! Anong akala mo? Makakatakas ka sa akin? Anong ginawa mo? Nagulat ka bang wala ng kanang kamay mo? I am losing my patience, Riza! Kung ayaw mong mamatay ka ngayon dito, sumunod ka sa akin pauwi ng bahay! Sa tingin mo matatakot pa ako sa'yo? Kung kailangang magpatayan tayo ngayon, magpapatayan tayo! Ang tigas din ng ulo mo! Katulad ka lang din ng nanay mo! Si Mama, kilala mo siya? Oo! Dahil anak ko siya! Anak mo si Mama? Ay, ibig sabihin nun, lola kita! Hindi! Halos mabitawan ko ang hawak kong itak sa sinabi niya. Nanghihina ang mga tuod kong nakatingin sa kanyang bumabalik sa anyong tao. Kung hindi kita apo, sa tingin mo buhay ka pa ngayon? Matagal na sana kitang hinati-hati ng pira-piraso! Hindi ito maaari. May lahi ako ng aswang. Oo! At ang ina mo lumihis ng daan. Nagpakasal siya sa isang tao at namuhay bilang isang tao. Tinalikuran ng pagiging aswang. Pero magkapatid sila ng tiya ko. Ibig sabihin, anak mo din si Tia Belen? Hindi ko siya anak. Hindi sila magkapatid ng ina mo, pero yan na ang naging turing nila sa isa't isa nang patuloyin ng anak ko ang babaeng yon. At tingnan mo kung anong nangyari. Ang babaeng yon ang pumatay sa mga magulang mo. Ang tiya kong pumatay sa kanila. Oo! At akala nila makakalampas siya sa galit ko. Sigurado ngayong inuuod na sa ilalim ng lupa ang katawan nila. Ano ginawa mo sa kanila? Pinatay mo sila? Dahil minaltrato ka niya at pinatay niya ang ina mo. Anong pinagkaiba mo sa kanila, ha? Anong pinagkaiba? Espesyal ako. Ako ang reyna dito. Reyna, dahil kaya mong pumatay ng kahit sino. At ano? Gagawin mo din akong tulad mo? Hindi ako papayag! Wala kang choice, Riza! Ako ang lola mo at dapat mo akong sundin. Huwag ka lalapit sa akin! Huwag ka lalapit sa akin! Lumayo ka! Aray! Hinabol niya ako at hinawakan ang kanang kamay kong may hawak na itak. Hinigpitan niya ang pagkakahawak kaya napahiyaw ako sa sakit at nabitawan ang itak. Lahat ng gusto kong gawin sa'yo, gagawin ko. Wala kang karapatan. Hindi ako magiging tulad mo! Magiging katulad kita. Magiging aswang ka. At ikaw ang sunod na mamamahala. Ayoko! Hindi ako papayag! Mukhang kailangan mong turuan ulit ng leksyon. Dinala niya ako sa malapit na lamesa at nginudngod ang mukha ko doon. May kinuha siyang kahoy at tumingin sa akin. Anong gagawin mo? Ito ang ginagawa ko sa mga suwain. Wala kang kwentang apo. Tama na! Kung hindi kita magiging sunod na tagapagmana, matagal na kitang inilibing ng buhay! Ayoko na! Tama na!
Ayaw mo na? Ako, hindi pa ako kontento! Napakawalang hiya mo! Sumunod ka sa akin sa ayaw at gusto mo! Ano yun? May kasama ka pala kanina. Alam kong nagtatago siya dito. Anong gusto mong paraan ng pagpatay sa kanya? Huwag mo siyang gagalawin! Anong akala mo? Mauutusan mo lang ako? Lumabas ka ngayon kung saan ka nagtatago o mamamatay ang kaibigan mo! Wag! Tumakas ka! Huwag kang lalabas! Lalabas ka? O ako ang hahanap sa'yo? Nandito po ako. Diana! Wag! Hindi ko kayang makitang nasasaktan ka para sa akin. Nakita ko din si Mama na namatay at wala man lang akong nagawa. Hindi ko hayaang mangyari ulit yun. Hindi ko alam na may daga palang nakapasok sa pamamahay ko. Anong karapatan mo para pumasok doon ang hindi ko nalalaman? At anong karapatan mong patayin ang mga magulang ko? Binili ko ang nanay mo! Pag-aari ko siya! Wala kang puso. Ang dapat sa'yo mamatay. Naramdaman ko ang higpit ng hawak sa kamay ni Islo. Nag-aalala akong nakatingin kay Diana. Pilit ko siyang sinisenyasan na tumakbo. Pwes! Magsama kayo ng nanay mo ngayon! Wag! Wag mo siyang patayin! Papayag ako mag-iisang aswang! Ate Risa, wag. Hindi mo kailangan gawin yan para sa akin. Hindi. Ginagawa ko to para sa lahat ng tao, Diana. Talaga bang tinatanggap mo? Oo. Kung ito lang ang paraan para iligtas ang bata, gagawin ko. Napakahina mo. Marami ka pang dapat matutunan. Pero mukhang ito na ang tamang pagkakataon. Lumapit siya sa akin. Hinawakan ng braso ko. Ngumanga siya ng napakalaki at nakita kong may lumabas na itim na perlas sa kanyang bibig. Nanginig ang kalamnan ko nang pilit niyang binuksan ang bibig ko. Malapit na sanang mapunta sa bibig ko ang perlas, nakita kong lumalapit si Diana at dala ang itak. Bago pa man ako nakagalaw, natagana si Islo sa kanyang balikat. Akala mo ba mamamatay ako ng isang taga? Wag! Wag mo siya sasaktan! Ha? Hinawakan niya sa balikat si Diana at ibinaon ang kuko niya dito. Nakita kong unti-unting dumugo ang balikat niya. Tama na! Lola Islo, tama na! Isa ka lang maduming tao! Sino ka para tagayin ako? Lola, please! Please, nagmamakaawa ko. Pumapayag na ako. Lubayan mo na si Diana! Binitawan niya si Diana kaya napaupo siya. Napatingin ako sa paligid. Unti-unting nasisira ang kalahating bahay. May nagliliparan ng mga kahoy at mga kagamitan. Mas lalong tumaas na din ang baha. Binubuhay din kita dahil ikaw ang susi para maging ganap na aswang ang apo ko. Anong ibig niyo sabihin? Sa oras na maisalin ko na sa'yo ang perlas, kailangan mo siyang patayin at kainin. Pwede ko naman siyang patayin at kainin. Pero mas masisiyahan ako kung ikaw mismo ang gagawa. Hindi. Hindi ko yan magagawa. Oh! Gusto mo bang ngayon mismo kainin ko ng kaibigan mo? Mamili ka. Ikaw o ako ang papatay sa kanya? Kahit anong piliin mo, mamamatay pa din siya dahil nakatadhana ng mamatay siya! Nayukom ko ang palad ko. Hindi ko alam kung anong gagawin.
Napatitig ako kay Diana na namimilipit sa sakit. Naiiyak akong lumapit sa kanya. Diana, I'm sorry. Hindi mo kailangan mag-sorry, Ate Risa. Ginawa mo lahat para tulungan ako. Hindi ka masamang tao. Diana, mayroong papalapit sa atin. Kailangan ko ng oras. Hindi na kita maililigtas. Ayos lang, ate. Hindi ako nagsisising sa'yo magtiwala. Hindi pa ba tapos ang pamamaalam ninyo? Masyado nang matagal. Eto na po. Susundin ko na ang gusto niyo. Mabuti naman! Ayokong naghihintay! Lumapit ka sa akin. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Nang magkatapat na kami, bubuksan na sana niya ang kanyang bibig nang itulak ko siya. Umupo ka, Ate Risa. Ano? Ah! Nakita ko kung paano tamaan ng yero ang bibig niyang nakanganga at tinangay siya ng malakas na hangin. Mas lalong lumakas ang ulan at hangin. Napatingin ako sa kalahati ng bahay na maayos pa. Kailangan na natin pumunta sa itaas. Tumataas ng tubig. Sige, ate. Humawa ka sa kamay ko, Diana. Dito muna tayo. Sa tingin mo, patay ng lola mo. Hindi pa tayo sigurado. Pero sana. Maraming salamat, Ate Risa. Akala ko, papayag ka talagang maging aswang. Hindi ko yun magagawa. Kahit yun ang pinaka-last choice ko. Ayoko maging tulad niya. Napakabuti talaga ng iyong puso. Tama ang mga trabahante ng kwento sa'yo. Ano ibig mo sabihin? Nang dumating ka, para kang isang anghel sa kanila. Kahit alam nilang hindi pa din sila ligtas sa bahay ni Madam. Kapag nakikita nilang mga mata mong puno ng determinasyon, alam nilang ikaw ang pag-asa nila. Pero wala akong ginagawa. Hindi ko pa din sila nailigtas. Pero ikaw ang puputol sa angka ng mga aswang, Ate Risa. At yung bagay na yan, sobrang sapat na para makamit ang ustisya ng mga taong namatay. Hindi pa patay ang lola ko. Anong gagawin natin? Dito ka sa likod ko. Akong bahala sa'yo. Manong Edwin? Sa wakas, nakita ko din kayo. Kailangan mo nang dalhin sa ospital, Manong Edwin. Walang makakapagdala sa akin doon, Iya. Alam ko, ito na ang oras ko. Hindi. Sabay tayong pupuntahan ng anak mo, di ba? Hinihintay ka niya, Manong Edwin. Iya, huwag mo sasabihin na wala na ako. Sabihin mo sa anak kong maayos ako nagtatrabaho sa kabilang bayan at hindi niya na ako kailangan panghanapin. Manong, huwag niya pong sabihin yan. Sama-sama tayo makakalabas dito. Maraming salamat, Iya. Hindi pa patay ang aswang. Nagkatinginan kaming tatlo. Hahawakan ko na sana ang itak ng maunang kumuha si Manong Edwin. Nag-aalala akong tumingin sa kanya. Ano ginagawa mo, Manong? Ako ang tatapos sa kanya, Risa. Hayaan mo kung isama ko siya sa impyerno. Manong Edwin, may iba pang paraan. Please, wag. Wala nang ibang paraan, Iha. Nararamdaman kong hindi na ako haabot ng ilang oras dahil sa kalagayan ko. At ngayong alam kong hindi pa kayo ligtas, gagamitin ko ang natitira kong buhay para ilayo kayo sa kapahabakan. Manong, hindi ko po kaya. Hindi ko alam kung paano haharapin ang anak niyo. Ayoko mawala kayo. Buong buhay kong dadalhin ng pagsisisi. Huwag mong isipin yan. Ito lang ang natatanging paraan
Manong Edwin. Huwag kayong titigin. At kahit anong mangyari, huwag kayong lalabas sa pinagtataguan nyo. Hindi, Manong. Ate Risa, huwag kang sasama. Pinigilan ako ni Diana nang hihina akong napaluhod kasabay ng pagbaba ni Manong Edwin. Nakita kong mas lumalakas ang agos ng baha. Manong Edwin! Ate Risa! Pumunta ako sa bungad at nakita kong mula sa banyo, hawak na ni Islo si Manong Edwin. Namimilipit ang matanda sa sakit. Kailangan may gawin tayo. Diana, ayoko mamatay siya. Ililigtas natin siya. Lalabas na sana ako sa pinagtataguan namin nang lumingon si Manong Edwin sa amin at ngumiti. Nakita kong bumukas ang kanyang bibig, kasabay ng pagdaloy ng dugo. Hindi! Gamit ang buong lakas, pinagtataga ni Manong Edwin ang lieg ni Islo. Dahil nakapulupot sa katawan niya ang mga kamay ni Islo, inipit niya ito kaya hindi makapalag noong tinataga niya ang aswang. Sabay tayong mamamatay! Wala kang karapatan! Nahiwalay ang ulo ni Islo sa katawan niya. Doon lang tumigil si Manong Edwin at sabay silang bumagsak. Napailing ako, hindi pa rin makapaniwala na hindi ko siya nailigtas. Bababa sana ako nang hawakan ako ni Diana. Mas lalong tumataas ang tubig, Ate Risa. Kailangan na nating umalis. Hindi natin siya iiwan. Ate, please. Dahil sa pagmamakaawa niya para akong natauhan, lumingon ako sa kanya at nakitang takot na takot siya. Niyakap ko siya at muling tumingin kina Manong Edwin. Ang katawan nilang dalawa ay dinadala ng malakas na agos ng tubig. Tama ka! Kailangan na natin pumunta sa itaas. Tumataas ng tubig. Ate, wala na tayong ibang dadaanan. Huling palapag na ito. Sandali lang. Titingnan ko sa bintana. Diyos ko! Bakit, ate? Hindi na halos makita ang mga bahay. Kailangan natin pumunta sa bubungan, Diana. Opo, ate. Umaabot na din dito ang tubig. Aalalayan kita papunta sa bubungan. Ikaw munang mauna. Susunod ka, ate, ha? Pangako, sabay tayong makakaligtas. Doon ko siya pinalabas sa may bintana. Inalalayan ko siya hanggang makaakyat siya sa taas. Nang makita kong ayos na ang kalagayan niya, sumunod naman ako. Hahawak na sana ako sa kamay niya nang may mapansin ako. Manong Edwin! Ate Risa, nasan ka na? Nandito si Manong Edwin! Pinuntahan ko ang lumulutang niyang katawan. Nanginginig ang kamay kong tumingin sa kahoy na nakatusok sa kanyang dibdib. Nagpupugay ang mga mata niyang tumingin sa akin. Iwanan mo na ako, Risa. Iligtas mo ang sarili mo. Hindi! Makakaya ko pa ikaw iligtas! Hindi na iya. Hanggang dito lang ako. Alalahanin mo ang pangako mo. Opo, Manong Edwin. Gagawin ko po yun. Ngumiti siya at dahan-dahang pumikit. Napaluha ako nang maramdaman kong wala na siyang buhay.
Sa huling pagkakataon, niyakap ko siya at dahan-dahang pinautang ang katawan niya sa umagos na tubig. Ate Risa, huwag mo akong iiwan. Ayoko. Nandito ako, Diana! Ate Risa, salamat sa Diyos. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila papunta sa taas. Pareho kaming nahihirapan pero nagawa ko pa ding makapunta sa bubong ng bahay. Agad akong niyakap ni Diana. Akala ko hindi ka nasusunod. Nangako ako, di ba? Si Manong Edwin. Wala na. Hindi ko siya nailigtas. Ate, ginawa mong lahat. Alam kong masayang pumanaw si Manong Edwin. Kumalas siya sa pagkakayakap at napatingin kami sa paligid. Malakas pa din ang hangin at nagulat kami nang halos ang bangkay na ito lang ang nakikita naming nakatayo sa gitna ng napakataas na baha. Anong gagawin natin, ate? May dadaan na rescue dito. Maghintay na muna tayo. Sana nga po. Mukhang tumatas na ulit ang tubig. Magtiwala ka, meron yan. Anong gagawin mo kapag nakaligtas tayo dito? Ako, uuwi ako sa Manila. At maniniraan ulit sa tiyahin ko. Tiyahin mo? Hindi naman siya malupit sa'yo. Mabait po ang tiya ko. Nag-aalala din siya kay Mama. Alam mo bang kaya ibinenta ni Mamang katawan niya kay Madam Islo? Dahil sa tiya ko. Dahil kailangan ng malaking pera pang surgery niya sa kanyang puso. Ngayong magaling na siya. Balak niyang bayaran ng utang ni Mama. Pero hindi pumapayag si Madam Islo. Kaya ako na mismong pumunta dito. Para sana magmakaawa. Tapos, yun palang madadatnan ko. Mabuti naman. Eh ikaw ate, Hindi ko alam. Pagkatapos ko malaman ang lahat na ito, tungkol sa pagkatao ko at sa mga magulang ko, di ko alam kung paano ako magsisimula. Alam mo yon? Yung alam kong tapos ng laban at hindi ko na alam kung paano pagkaganap ulit. hindi ka mag-iisa, Ate Risa. Nandito ako. Kasama mo na ako kung kailangan mo ng tulong. Maraming salamat. Teka, parang may nakikita akong flashlight. Tulong! Nandito kami! Tumingin ako sa itinuro ni Diana. May isang bangka na papalapit kung nasaan kami. Nabuhayan ako ng todo. Tulong! Nandito kami! Tulong! Napansin nila tayo, ate. Marirescue na tayo. Salamat sa Diyos. Ligtas na tayo. Tumama sa mukha namin ang ilaw mula sa flashlight. Kumaway-kaway kami ni Diana hanggang makalapit na sila sa amin. Buong ingat nila kaming inalalayan habang nagre-report sila ng mga nailigtas nilang tao. Sa wakas, makakalabas na tayo sa kubat na to. Tapos ng paghihirap natin. Dinala kami ng mga tanod sa evacuation center. Marami doon kumakain habang nag-aasikaso sa mga anak nila at ang iba naman ay umiiyak dahil hindi pa nare-rescue ang pamilya nila. Bisaya ang gamit nilang lengguwahe kaya hindi ko sila maintindihan. Kumain ka muna, Diana. May sopas silang binibigay. Salamat, ate. Ikaw, hindi ka ba muna magpapatulong sa mga sugat mo? Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala. Teka, sigurado ka, ate. Namumutla ka. Ayos lang. Ate!
Tulong! Tulungan niyo kami! Bumagsak ang katawan ko sa sahig. Nanginginig ang buong katawan ko. Nanlalabo na din ang mga mata ko habang binubuhat nila ako. Bago pa man ako mawalan ng malay, may nakita akong isang babae at lalaki na nakatayo at nakangiti sa akin. Mama. Papa. Nagising ako sa isang ospital. Inilibot ko ang tingin ko at nakita ko si Diana na natutulog sa may upuan. Pinilit kong umupo. Ate, gising ka na. Ano nangyari? Nahimatay ka dahil sa taas ng lagnat mo at dahil sa bubog ng katawan mo. Ilang araw ka ding walang malay. Salamat sa Diyos dahil gising ka na ngayon. Tapos na ba ang bagyo? Oo. 2 araw nang nakalipas. Maraming nangyari. Dahil sa hindi inaasahang baha at landslide. Maraming salamat sa pag-aalaga sa akin. Walang anuman. Hindi kita hayaan dito ng mag-isa. Ngumiti ako at tinapik siya sa braso. Pinagmasdan ko siya. Gumagaling na ang mga sugat niya sa katawan. Ayos na ako. Pwede ka nang bumalik sa Manila. Sigurado ka, ate? Oo, huwag ka mag-alala. Magkikita ulit tayo. Alam ko hinahanap ka na ng tiyahin mo. Maraming salamat ulit, ate. Dahil sa'yo natigil ng kawalang hiyaan ng mga aswang na iyon. Mag-iingat ka palagi, ate, ha? Salamat din sa'yo. Ikaw din. Lumipas ang ilang araw, nakalabas na din ako ng ospital. May natira akong mansanas na bigay ng mga nurse. Dinala ko yun paglabas. Nagtanong-tanong ako sa ospital na malapit sa bayan at isa-isa kong pinuntahan hanggang makita ko sa listahan ang pangalan ng anak ni Manong Edwin. Nandito siya sa room 12. Cristel? Bumungad sa akin ang isang batang babae na nakatingin sa labas ng ospital. Maraming aparato ang nakakabit sa kanya. Lumingon siya sa akin nang marinig niya ang boses ko. Ikaw ba si Cristel? Kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Cristel, ako si Riza. Kaibigan ng papa mo, si Tatay Edwin. Si Papa? Si Papa? Oo, Cristel. Ipinabibigay niya sa yung mansanas na ito. Dapat daw kainin mo to, ha? Para lumakas ka. Babalik si Papa? Ang ibig mo bang sabihin, babalik ang papa mo? Opo. Cristel, ang sabi ng papa mo, masaya na siya doon sa pinagtatrabahuhan niya. Ang gusto niya, maging masaya ka din. Gusto niya lumaki kang mabait. Bakit wala pa si Papa? Dahil gusto ng papa mo na maging maayos ang kalagayan mo. Gusto niya gumaling ka, kaya nagtatrabaho siya araw-araw. Miss ko na, Hiya. Hindi ko na napigilan ang sarili kong mapaiyak. Hinalikan ko ang kamay niya habang nakatingin siya sa aking umiiyak.
Napakabigat sa pakiramdam ang makita ito. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng mangulila sa isang magulang. Napakabata pa niya para danasin ang lahat ng ito. Pinunasan ko ang luha ko at ngumiti. Bibisita ang papa mo, Cristel. Basta palagi kang magiging mabait, ha? Magpapagaling at mag-aral ka ng mabuti. Ngumiti siya at tinawakan ang ulo ko. Mas lalo akong napaiyak. Nanatili kami sa ganoong posisyon hanggang makatulog na si Cristel. Hindi ko mang ginusto, kailangan ko nang umalis. Kailangan ko maghanap ng trabaho at mabuhay. Kahit anong trabaho. Pero hindi na ako magpapaapi ulit. Pagkatapos, uuwi ako sa Manila. Babalik ako. At dito po nagtatapos ang aking kwento, mga kasityo pangil. Nagtrabaho ako sa Surigao. Marami akong pinasukan ng mga trabaho. Waitress, tagaluto, tagalaba, lahat ng pwede para makapag-ipon ako. Nang makaipon na ako, umuwi na ako sa Manila. Binisita ko ang bahay ni Tia at wala nang nakatira doon. Ayaw ko na din doon dahil sa masasamang alaala, kaya ibinenta ko ang bahay. Ginamit ko ang pera para sa pag-aaral ni Cristel. At doon ko nakilala ang tiyo ni Diesel. Naging mag-asawa kami at naging anak namin si Cristel. Sinundan ng 2 makukulit na bata. Habang inaalala ko ang mga nangyari noon, hindi ako makapaniwala na nakaya kong lampasan ang lahat ng yun. Lahat ng hagupit, sakit at pangungutya, ganoon pala ako katapang na babae. Dahil sa mga karanasan kong yon, natuto akong mahalin ang sarili ko at bigyang halaga ang lahat ng ginagawa ko. Hindi madali ang maging isang katulong. Kayo ba, mga listeners, may experience na ba kayo ng tulad ng sa akin? Comment down below. Babasahin ko po ito. At hanggang dito na lang ang aking liham. Maraming salamat po sa pakikinig. Muli, ako si Riza, nagpapaalam.